nako! Ow! God! Sakit. Ligtas man ako, napahiwalay naman ako sa grupo. Sa loob ng maputik at madilim na tunnel, pakiramdam ko mag-isa lamang ako. Sa dami kasi ng pasikot-sikot sa loob, posibleng hindi ako marinig ng aking mga kasama. Buti na lang na naitukod ko itong pa ako dito. Pero awa ng Panginoon, maya-maya lamang may nakarinig sa aking boses. Sige, okay lang po. Masakit lang po yung likod ko. Ha? Dito ako kumaskas eh. Maya-maya pa, dumating na ang aking cameraman. Sama ng pwesto ko. Kasama ang aking cameraman, hinanap namin ang minerong aming sinusundan, si Mang Dionisio. Kuya! Kuya? Manong? Kuya? 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 Oh, shoot. Ang taas pa. Tingnan mo sa taas. Kasya ba tayo? Tingnan mo. Spider-Man. Tingnan mo. Parang malalim, mataas pa eh. Manong! Ayun, may naririnig ako nagmamaso. Teka. Teka, quiet ka. Hindi. Sige, kaya mo yan. Wala, dito lang. Papunta lang dito. Wala sa likod ko. Wala siya? Wala, dito. Hindi niya tayo naririnig? Kuya? Ayun! Saan kayo? Meron pa pala dyan? Meron pa. Ano ulit? Sa dulo ng isang mahabang tunnel namin natagpuan si Mang Dionisio. Diyan na si Kuya. Ano ginagawa niya? Nagpupukpok. Araw-araw, 8 oras sa loob ng butas na ito ang matanda. Matyagang hinuhukay at pinapalalim ang tunnel na inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng ginto. Kuya, gaano niyo katagal ginawa itong minang to? Mga 17 ko. 17 years old lang kayo nung ginawa niyo to? 3 years. Ay, 5 years. Ilang taon na kayo ngayon? Mga 40 siguro. 40 plus. Sa loob ng mahigit 2 dekada, naging pangalawang tahanan ni Mang Dionisio ang butas na ito. Ang masaklap, minsan pa lang siya jumajackpot. So, si Mang Dionisio, 17 years old lang siya nung nag-start siya na maghukay dito sa bundok na to. I suppose nung 17 years old siya, mababaw pa lang yung hukay na ito. And ngayon 40 years old na siya, naghuhukay pa rin siya. So nakita mo naman yung kung gaano ka intricate na yung tunnel dito sa loob. Kasi habang tumatagal, lumalalim yung kailangan nilang hukayan para makuha yung ginto. Makalipas ang mahigit 1 oras sa loob ng tunnel, nagdesisyon kaming lumabas na. Pero nagpaiwan sa loob si Mang Dionisio. Magpapagabi na raw siya rito para maghanap ng ginto. Ayun.
Ayun. Yun. Yun. May ilaw. Ito na ba yung may padlock? Okay. Thank God. Thank God. Nilisan namin ang lungga at iniwan si Mang Dionisio sa kanyang masikip at madilim na kaharian. Wow, nakakasilaw ah! Welcome to the real world! Tulad ni Mang Dionisio, isang masikip na tunnel rin ang pamana ni Mang Guzman sa kanyang anak na si Lacson o Gusboy kung kanilang tawagin. Kailan niyo po tinuruan si Gusboy mag-ano? Anong edad po siya nagsimula dyan sa Baka Mindanao? nag-edad ng 8. 8? Oh, yes, ma'am. Marunong na siya kahit 8 lang siya? Basta sumama siya. Siyempre, sumama-sama. Di tinitingnan ang ginagawa ko. Hindi siya medyo para maano yung... Sa Tunnel 10 ang teritoryo ng mag-ama. Dito, bungad pa lang abot tuhod na ang tubig. Dating magsasaka si Mang Guzman. Batid niyang delikado ang pagmimina, pero kailangan raw niyang makipagsapalaran para sa kanyang 10 anak. Kasi yung palayan nito karamihan once a year na maapit yung korat. Ang palay, trabahuin mo ng 4 na buwan. After 4 months, Saka ka lang kikita. At magkano lang yung kita doon? so konti-konti lang. Pero dito sa ginto, pag nakaswerte ka, pwede kang sa isang linggo mo, pwede kang bumili ng 3 kabans na 50 kilos. Lumiliit na. Halos kalahating kilometro ang aming nilakad bago namin narating ang tunnel ng mag-ama. Basa. Aray. Nauntog na. Gusboy, malayo pa? Okay. Aray. Nagpaiwan sa labas ng tunnel si Mang Guzman. Ang anak niyang si Gusboy at ang mga kaibigan nito ang sumama sa amin sa loob. Ay, may isa pang butas dito. Kumpara sa lungga ni Mang Dionisio, mas mahirap ang tunnel na ito. Mas mahaba ang gagapangin, mas matataas ang aakyatin. Ang nag-hold lang sa akin ay ang aking knees. Pag bumitaw yung knees ko na yan, pinupush ko yung knees ko papunta dun sa pader. Pag hindi ko na pinush yan, dun ako babagsak ko. Halos 2 palapag na building itong kinalalagyan ko dito. Tapos kailangan ko pa umakyat. Paakyat doon. Gamit lamang ang taling to. At ang aking kamay, knees, legs. Parang, imagine nyo parang Spider-Man na umakyat ka sa pader. Mas masikip ang tunnel na ito kumpara sa mga unang tunnel na aming pinasukan. Nakakapagod, mahirap huminga. Hindi ko ikakailang, dinapuan na ako ng takot.
nakapitan dito. Hindi ka nadudulas dito? May kaaway dito sa kaliwa mo. Saan po? Ito. May mga bat yan. Ito? Okay. Isa lang ang tumakbo sa aking isipan ng mga oras na iyon. Kung hirap na ako, paano pa kaya ang isang 12 anyos na bata? Okay. Okay. Pahinga muna. Pahinga. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang inosenteng mukha ng batang aming kasama. Pero lalo akong nahabag nang malaman ko ang dahilan kung bakit siya nandito. Bakit ka sumasama kay tatay? Gusboy, ba't ka sumasama kay tatay magsilsil? Bakit ka sumasama kay tatay sa mina? Para kumuha ng ginto. Para kumuha ng ginto. Bakit? Kung tatampay ka na yun, na-away no. Pambayad ng utang. 20 taon nang nagmimina ng ginto si Mang Guzman. Ngayon, ipinamana na niya sa anak ang tradisyon, pati na rin ang utang na kaakibat nito. 4 na taon nang nagmimina ang 12 anyos na si Gusboy. At tulad ng kanyang ama, umaasa rin siyang darating ang araw, makakatsamba sila at tuluyan ng makakalaya sa lunggang ito. Yeah.